Kasama natin ang Diyos. In every minute of our life, kasama natin ang Diyos. Sige po, tunghayan po natin ang ating verse sa gabing ito. Dahil ako po ay Tagalog pastor, kaya Tagalog po ang aking mensahe. At ito po yung ating verse, matatagpon sa Isaiah 43, 2 and 16 sa Magandang Balita. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Ako ang Panginoon ang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Alam niyo po, ito po ay WK. Nag-pray po kami ni Pastor Mina, sige, sabihin mo sa akin, ano nakikita mo? Habang kami, ni-record niya. Ito yung nakikita ko, sabi kong gano'n. Nakita ko yung sarili ko mismo, nasa gitna ako ng kung saan nakaharap ako sa tubig. So ito yung WK na pinakita sa akin ni God na talagang, hello, ano ba yung gagawin ko dito sa dagat na ito? Marami sa atin ang dumadaan sa dagat. Hindi nga lang dagat may bundok pa. Hindi po ba? May dagat at bundok sa buhay natin. Ito ang dinadaanan natin araw-araw sa ating buhay. Marami pong alam ko na ganito ang buhay nila, nasa gitna sila ng dagat at nasa gitna sila ng bundok. Pero sa gabing ito, may mensahe po ang ating Panginoon sa atin. Siguro po, Miss Pearl, next po, pwede pong natin. Ayan, may mga katanungan. Itong mga katanungan na ito ay makikita natin. Ano ang malalim na tubig na pinagdadaanan mo ngayon? Mga katanungan ito sa ating buhay. Saan mo hinahanap ang tulay upang ikaw ay makatawid kapag tilang wala nang matanaw na pag-asa? Naniniwala ka bang may daan pa rin kahit sa gitna ng dagat na kaguluhan? Sa gitna ng iyong takot, narinig mo ba ang tinig ng Diyos na nagsasabing, hindi kita iiwan? Kung gumagawa ang Diyos ng daan noon, naniniwala ka bang kaya niyang ulit gumawa ngayon para sa iyo? Ito po yung mga katanungan na minsan tinatanong natin sa sarili natin at minsan madalas, Lord, nandiyan ka ba? Mahal mo pa ba ako? Importante pa ba ako sa iyo? Minsan mga katanungan na ito ay nagbibigay ng kahinaan sa atin o pag-asa o encouragement para magpatuloy. Pero tingnan natin, sa gabing ito ay may unang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Parang meron po nagbago saan natin. Ito po pala yung Meron po tayong problema. Sa bawat buhay natin, next slides. Ayan. May problema po tayo. Number 1, may mga hadlang. Ang lahat tayo ay nakakaranas na may hadlang sa buhay. May mga krisis, may kabiguan, sakit, panganib sa ating buhay. Dito makikita natin talagang sa araw-araw, pagka nabubuhay ka, lagi mong tinatanong, paano ko ba haharapin ang mga krisis nito, mga kabiguan, sakit at panganib? Pero, titingnan natin, si God, meron siyang binibigay na solusyon sa atin. Yung principle number 1 natin, ayan. Ang pagsubok ay hindi katapusan. Tatandaan po natin, hindi po ito katapusan. Kaya pag may pagsubok sa atin, dito mo masusubukan ang kapangyarihang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga dito sa Isaiah 43:10, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Sino po ba yung mga pinili ng Panginoon? Lahat po tayo pinili. Kaya kayo nandito sa gabing ito, hindi lang dahil sa birthday ko. Kayo ay pinili ng Panginoon dahil kayo ay mayroong mga pagsubok, pero dahil sa mga pagsubok na ito, dito natin masusubukan ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo ng Panginoon.
makikita natin, kasama natin ng Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Pwede po next. Ang pagsubok ay bahagi ng proseso, sabi dito, upang mailantad ang kapangyarihang ibinigay niya sa iyo. Tandaan po natin nung tinanggap natin si Kristo Jesus, kasama na ang Holy Spirit. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nasa inyo. Di ba sabing ganon, kapatawaran at kapangyarihan. So ito po ang binibigay sa atin, kapangyarihan na ibinibigay niya sa atin sa mga sandaling ito para tayo ay makalampas sa ating mga pagsubok. Ang layunin ng pagsubok ay mas makikilala mo siya at matutunan ang kanyang kalakasan sa ibinibigay niya sa iyo sa panahon ng kahinaan. Kaya huwag niyo pong isipin na pagka kayo po ay nandun sa pagsubok, huwag ho kayong manghina. Bagkus lalo kayong maging malakas dahil si Kristo Jesus ang inyong kasama. At sasabihin niya sa iyo, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Next, sabing ganon, sa 2 Corinthians 4:8 and 9, kami gipit sa lahat ng paraan, ngunit hindi natitinag. Ganto po tayo, hindi tayo matataob o hindi tayo matatalo ng kaaway dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Ano ang gagawin kung may mahadlang na hinaharap ka? Unang-una po, harapin nyo na may katatagan. Pagka may kalabang ka, huwag nyo pong aawayin kung lalo na ang kaaway nyo ay mga bundok at dagat na ito. Harapin nyo. Bakit kaya nyong harapin? Nasa inyo po si Kristo Jesus. Nasa inyo ang banal na Espiritu. Yan po yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Malalim na kaugnayan sa Diyos. Kailangan malalim. Meron kang relasyon kay Jesus. May relasyon ka sa Holy Spirit. May relasyon ka kay Abba Father. May access ka, ibig sabihin sa heaven. Pagka tumawag ka, Jesus, help me. Meron sagot. Holy Spirit, i-lead nyo nga po ako. Baguhin nyo nga po ito. Pahiram po ng ng inyong gift. Papahiram naman sa iyo. Abba Father, have mercy. O diba? Meron. Sabi dito, huwag kang malungkot. Lagi kang focus sa araw-araw mong gawain. Huwag yung, kung meron kang pagsubok sa buhay, kamusta ka na? Eto, malungkot pa rin, walang pagbabago. Mga kapatid, walang magbabago talaga kasi yan ang sinasabi mo. Kaya nga sasabihin mo, kamusta ka na? Eto, pinagagaling na, kung may sakaramdaman ka, eto, inaayos na ni God ang mga pagsubok ko. Mawawala na itong lahat. O, di ba? Ano sasabihin ni God? So, utusan niya angel. Gawin mo na. Sinabi niya na. I-declare niya na. O, di ba? Once you declare it, it will happen. Sabi nga ni Sister Dawn, sabi niya, i-declare mo. O, di naging babae yung kanyang apo. Di ganon din tayo, i-declare din natin. We have the power. Nasa atin ang kapangyarihan. Next slide. Hindi ka tinutulak ng pagsubok para masira, kundi para maranasan ang presensya ng Diyos na mas malalim. Mararamdaman mo, damang-dama mo. Kasi sabi sa Santiago 1:2 and 4, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat nalalaman ninyong nagiging matatag ang inyong pananampalataya. Kaya nga sasabihin mo, sakit? Excuse me? Wala ka na. Hindi na kita kailangan. Magaling na ako. Actually nga meron akong yung sa paa. Sinasabi ko kanina, umayos ka. Wala ang karapatan para pumigil sa pagsasalita ng Panginoon. Kaya dito talagang sinusubok niya talaga tayo. Totoong-totoo to, sabing ganon. Magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang pagsubok sapagkat nalalaman nyo nagiging matatag ang inyong pananampalataya. Hindi naman po ako naging ganito ng overnight. Dumaan din po ako sa isang proseso na kung saan ang aking pananampalataya ay hindi po ganun din kalakas. Pero dahil alam kong kasama ko ang Diyos na merong kapangyarihan, alam kong pong sasaluhin niya ako. Ako po ay gusto ko magpatotoo sa inyo. Nabigyan po ako ng pagkakataon na magturo po sa sa bata kung saan isang compound po yun. At yung may-ari po ng compound na yon at ng school ay bihirang pumunta doon. Pero every time na nakikita ko sila, parang alumpihit at hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkakaganon.
So, para silang takot na takot kung laging magkasama, may kukunin doon sa kotse yung babae, kasama yung lalaki, saan pupunta. Parang napansin ko, sabi ko, may problema ho ba kayo? Ngayon nagtapat sila, sabi niya, meron kaming malaking problema. Ayaw namin umuwi dito sa bahay na ito. Sabi ko, ano po ang nagiging problema nyo? Kasi pag nagluluto kami ng pagkain, pag binuksan na namin ang sinaing namin, nagiging bato o kaya nagiging buhangin. Pagka matutulog naman kami, mag-electric pan kami, pagising namin, ang nakaharap na sa amin ay yung aming refrigerator. So, ibig sabihin, meron pong ibang nakatira sa bahay nila. Dito po nasubok ang aking kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sige po, sabi ko, tayo po ay manalangin. Sabi ko gano'n. Nag-asa ko. Sabi ko, Holy Spirit, i-cover mo kami sa dugo ni Kristo sa mga sandaling ito. Pagka-pray ko lang, mamaya naggagalawan yung mga gamit sa bahay. Sabi ko muna, mag-share muna ako ng gospel. So, sinare ko muna sa kanila ang gospel. Bakit kailangan tayo mag-pray at kanino tayo magpe-pray? So, isinare ko sa kanila si Jesus Christ. Madaling sabi po, tumanggap po sila. Ngayon po, may kapangyarihan na kayo, sabi ko. Kasi nagkaroon na kayong kapatawaran at kapangyarihan. Gamitin natin ang kapangyarihan na palayasin natin yung mga demonyo. Lalo po nagkapitan yung dalawa dahil pag sabi ko po noon, biglang nagbaksakan yung mga gamit at parang lumilindol, gumagalaw lahat yung mga gamit. Then ang sabi ko, excuse me, mas makapangyarihan ng Diyos na tinanggap ko. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nandito sa amin. Lumayas kayo. Biglang, yun talagang merong hangin na hindi mo maintindihan na bumukas, sumarado ang mga pinto. Sabi ko, lumayas kayo. Ngayon din, pinalayas ko sila. At mararamdaman mo talaga yung kilabot at sila mismo naramdaman nila. So ano yung kapangyarihan na yan? Ganyan pala ang kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. So naging malakas po ang loob ko at nagpray kami. The next morning, sabing ganun nila, talagang nakatulog kami ng maayos. Kumain kami ng tamang pagkain. Mga kapatid, minsan hindi natin pinapansin, yan yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. Kapangyarihan na gamitin ng pangalan ni Kristo Jesus, kapangyarihan na palayasin ng mga demonyo, kapangyarihan palayasin din ng mga karamdaman. Yan po yung meron pa po akong isang patotoo. Dahil po doon, hindi po ako favorite, hindi po kagaya ninyo, mahal po niyo ako. Doon po hindi ako mahal kasi strangers po ako kasi dumating po ako the first day of class. So, yung mga kasama ko, mga teacher, hindi po ako, hindi ako love nila at hindi ako favorite nila. But dumating po kami sa panahon na every week po ang sweldo namin. Wala po kaming sweldo. So, 3 weeks na, wala na. So, yung kasama ko, umiiyak na. Sabi niya gano'n, Sure, wala na akong pakakain mamaya sa anak ko pag uwi nila dito. So, bago kami magklase, sabi ko, ganito lang yan. Sabi ko, teacher, mag-pray tayo in Jesus' name at umorder na tayo sa Jollibee. O, anong sabi niya sa akin? Talaga lang? Sabi niya gano'n. O, sige, order ako. Tapos, umorder ako. Sila yung una yung may full bucket. Sabi ko, Lord, gusto ko ganito, yung chicken ko, gusto yung dessert, ganito, yung soup, ganyan. Details, patingin ko. Sabi ko, Chair, ano order mo? Sabi niya, inirapan ako, sige, Lord, thank you. Eh di 7 o'clock yun. And natapos na yung klase namin ng 11:30. Eto may nagbabasar. Sabi niya, hala, minay mo bang gamit o bata? Bakit may nagbabasar? Kasi usually wala na magbabasar, wala na. No? Mamaya sabi niya, sige ako na lang magbubukas kasi naglilinis na ako ng school. Pagbukas, sabi niya, oh Lola, bakit ganito? Estudyante niya po may dala-dalawang Jollibee. Yung malaking box, binigay sa akin. Yung maliit na box, binigay sa kanya. Anong sabi niya? Anong sabing ganun sa akin ngayon? Bakit ganun, teacher? Ako teacher ng apo niya. Ikaw ang teacher ng apo niya. Ako umorder kigad. Hindi ka umorder. Nakakatawa, it's a joke, but doon po nakilala ng aking kasama na talagang totoo si God. Na sumasagot siya. Kasi hindi po natapos lang doon Ayaw niyang pamaniwala ng una. Bukas teacher, order ako ng breakfast naman.
Sabi ko, 2 pandesal na may keso at Milo. Hindi po ako nagkakape eh. Tapos sabi niya gano'n. Gano'n siya. Hindi na siya umiirap. Parang o-order ba ako? Oh. Kinabukasan, lola na naman ng isang estudyante niya. Sabi niya, teacher, ito po yung Milo niyo, saka yung pandesal niyo. Sa kanya, isang pandesal lang, walang keso, walang Milo. O, di ba? Sabi niya gano'n pagkatapos ng klase. Chair, pray mo naman ako. Sino ba yung Diyos mong yan? O, di ba? So, gamitin niya yung kapangyarihan na yan sa anuman sandali, anuman sitwasyon para makilala ang Panginoon. At doon po, naging na po ako, love na po nila ako dahil lahat na po, pati pamilya nila, sinasama nila ako pag umuwi sila sa probinsya dahil alam nila, kasama ko ang Diyos. So, yan po yung natin, unang-una, gamitin niyo po yung kapangyarihan na binigay sa inyo ng ating Diyos. At dito po, next slides po, Miss Pearl, dito po sa natin, bakit nandun na, sorry po, problem number 2, nga po, Miss Pearl, lumundag po ako dito sa aking Problem number 2, kanina merong harang, ngayon mga ulap. Now, problem number 2, kasama natin ng Diyos pero may ulap. Lahat tayo ay nakakaranas ng kalabuan ng isip. Magulong isip, pagkalito, kawalan ng pag-asa, walang direksyon. Dumadating yan to sa mga problema natin. Minsan hindi tayo makapaisip ng malinaw. Parang mga ulap na tumatakip. Ito po yung vision Kasi lumalakad ako sa tulay, nawala yung harang. Second, nagkaroon ng ulap na hindi ko makita ang mga daanan. Mga ulap na kung saan sa buhay natin ay nagiging problema. Pero sabi ni God, meron daw solution. So ano daw po yun? Next principle natin. Ang Diyos ang gumagawa ng daan kung saan walang daan. Di ba? Ako ang Panginoon na gumagawa ng daan sa gitna ng dagat. Mga kapatid, grabe, nasa gitna ng dagat, merong daanan, pwede kang maglakad. Di ba? Imposible ba yon? Pero nandun sa Biblia. Kapag tilang wala ka ng madaanan, huwag kang mangamba, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nauubusan ng paraan. Amen. Kaya pagka ikaw ang nag-iisip, ubos na yung paraan. Pero pagka ang Diyos ang nilapitan mo, walang yung parang sinasabi nga, there is always a way out ng inyong problema. Sa lahat ng buhay natin, there is a way out. Kaya wag natin sarilinin to, lumapit tayo sa Panginoon. Anong sabi po dito sa susunod nating slide? Sa John 1:14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kapag tilang walang tulay o pag-asa, ang Diyos mismo ang nagiging daan, hindi mo kailangan lumikha, sundin mo lang siya. Kasi wala po tayong kakayanan na gumawa ng daan sa gitna ng dagat, pero ang ating Panginoon ay meron. Kasama natin ng Diyos gumagawa ng daan kahit walang daan. Ako po ay gusto ko pa rin magpatotoo sa inyo. Natotoo po ito, walang daan, wala nang solusyon. Pero ito po ay nangyari sa akin. Hindi ko na po matandaan kung ano yung reason bakit kailangan ko ang 3 tao dahil may project po ako, may 3 tao akong kailangan na mag-sign doon sa papeles para sa project, para matupad ito. At dahil kailangan ko yung mga taong ito, yung isa nasa Marikina, isa nandun sa Pasig, at yung isa ay nasa Nabotas. Na kailangan ko matapos sa araw na yon. So wala po akong magagawa. Hihingi po ako ng paraan sa Panginoon. Sasabihin ko, Holy Spirit, turuan mo ko, saan ako pupunta? Sino uunahin ko? Yung nandun sa lugar na ito, yung ganito. Pero meron pong sagot si God, ibang-iba. Ang sagot naman niya, pumunta ka sa hospital. Kasi po, meron po rin akong isang errand na dapat puntahan ko sa hospital. Pero dahil kailangan ko yung 3 at magkakalayo, parang iuhuli ko na siya pwedeng pagbabukas. Pero si God hindi. Sabi niya, unahin mo pumunta sa ospital. Doon sa pasyente na kailangan mong ipag-pray. Sabi ko, kailangan ko yung, sabi ko, anyway, sinabi mo yung God, sige. So, ginawa ko,
tinupad ko kung ano yung sinabi ni God. So pumunta ako doon sa ospital. Nung pumunta ako doon sa ospital, sabi ko, Lord, talagang ang isip ko nandun sa tatlong kailangan kong tao, no? Pero sabi ko, Lord, i-lead mo ko anong klaseng prayer ko para sa taong ito. So pumunta po ako doon sa room niya. Nung kumatok ako at mabuksan, ano po ba yung nangyari doon? Andun po yung tatlo. Kaya pagka nagtanong ka kay God, naghahanap ka ng daan, Lord, bigyan mo ako ng way. Sino ba uunahin ko sa tatlong ito? Pagka sinagot ka ng iba, ha? Talaga ba? Sundin mo lang. At magugulat ka, resolve na yung problema mo. O, di ba? Nadalaw ko na, napag-pray ko na, at nakuha ko ang signature ng tatlong taong ito. Kaya nga si God parang imposible. Lord, paano ko gagawa ng solusyon to? Paano ako matatapos ko ito? Pero si God, gumawa talaga siya ng kakaibang way. Alam niyo po, bilang isang propeta at bilang isang pastor, marami pong tumatawag sa akin. At binigay pa ho yung number ko. Nung nandun siya sa Kidney Institute, sabi niya gano'n, Pastor, ibinigay ko yung number ko mo para tawagan ka ng mga nandito. So may tumawag sa akin. Hindi ko po siya kilala, pero meron ho siyang kidney failure na sinasabi sa kanya, umuwi na lang siya, hintayin na lang niya ang kanyang wakas. So, hihingi tayo ng daan sa Panginoon. By phone, hindi ko po siya kilala at di ko nakikita. Pero sabi ko, Lord, namatay ka rin sa taong to eh. Hindi ko nga siya kilala eh. Kausapin mo siya. Ang sagot sa akin ni God, sabihin mo sa kanya, ibigay yung telepono doon sa kasama niya. Sabot, kinausap ko yung lalaki kung may sakit. Sabi niya, Kuya, may kasama ka ba dyan? Meron po, pakibigay mo kasi may instruction si God. Wala pa akong alam kung ano instruction ni God. So, blow by blow, kung ano sinasabi lang ni God, sinasabi ko sa kanya. Sige, bigay mo yung phone sa kanya. Tapos binigay niya yung phone dun sa kasama niya. Tapos sabi ko, lika mag-pray tayo. Sabi niya, may sasabihin sa iyo ang Panginoon. So, nag-pray kami, Lord, kausapin niyo po ang taong ito para dun sa kanyang kasama, para merong kagalingan siyang matanggap. Anong sabi ni God? Sabihin ko daw doon sa babae, nakausap ko, meron kang kinuha na hindi sa'yo, isoli mo. So, hindi ko alam kung ano yun. So, sinabi ko lang sa kanya. Di umiiyak ngayon yung babae dahil hindi ko rin alam kung ano yun. So, hindi na kami nagkita, o wala na kaming connection. But next day, may tumawag sa akin. Yung lalaki. Pastor! Pastor! Ganun pa niya, no? Magaling na po ako. Sabi niya, paano nangyari? Sabi kong ganon. Pastor, yung kasama ko po, hindi ko po asawa yon. Kaya nung sinabi niyo na isoli yung hindi kanya, isinoli po talaga ako doon sa asawa ko. At nagkapatawaran po kami. At habang nag-uusap po sila ng asawa ko at yung other girl ko po, sabi niya ganon, nandun naman po ako sa banyo na hindi ako tumitigil, na inilalabas ko lahat po yung mga bato dun sa aking pag-ihi. Ang sitwasyon pala niya, kalahati ng katawan niya ay magamagana at kulay violet. Kaya sinasabi ng doktor, hindi na pwedeng dialysis, hindi na hintayin na lang niya. Pero sabi niya, Pastor, kaya po ako tumawag. May appointment na po ako kasi tubero daw siya. Marami hong naghihintay na sa akin. Diba? God will make a way. Hindi ko alam. Gagawin ka palang daan para dun sa mga nasa gitna ng dagat. Kaya po, talaga ang Diyos kasama po natin. Meron po tayong, next po, meron po tayong susunod na problema, sabi dito. Problema number 3, sira ang tulay. Ayan, paano ang gagawin natin? Lahat tayo ay nakakaranas ng takot at kawalan sa buhay. Lalo na kung nabaon ka sa utang, lalo na yung testimony, yung pinag-pray natin kanina, no? Nawalan ka ng hanap buhay. Malala ang sakit mo at sinasabing wala na rin pag-asa. Nasirang pagsasama, nabaon sa kahirapan. Mahirap po ito talaga yung tulay. Ang pinakita po sa akin ni God dito, hindi ako makalakad dahil sira yung tulay, mahuhulog ako. Pero ang pinakita po niya sa akin, yung kamay niya po ang ginawa niya, tulay para ako ay makalakad. At lumakad po ako
sa kanyang kamay. Kaya yung principle number 3 natin, ang kanyang tinig ang gabay sa gitna ng takot at kawalan. Kayo po ba ay nando sa gitna ng kawalan at parang rin kayong si Don, naririnig yung tinig ng Panginoon? Minsan sinasabi nyo, hindi ko kilala ang tinig ng Panginoon, pero meron kayong naririnig. Masasabi kong totoo ito kahit na nagsisearch ka pa lang. Sorry po, Pastor Mina, gagamitin ko po yung example nyo. Pastor Mina, hindi pa ho siya Christian noon. Tingnan mo, sa isang tinig, sabi sa kanya, magpapakamatay na siya. Ibabangga niya yung sasakyan niya, pero meron siyang narinig na tinig. Sabi niya, try Jesus. Oh, sinunod niya. O diba, meron siyang narinig na isang tinig na nagsasabi sa kanya, try mo si Jesus. Ganito rin po yung sinasabi sa atin. Minsan meron kayo naririnig na tinig, nagtatanong kayo, Lord, anong gagawin ko? Meron ka naririnig pero minsan hindi ka conscious, parang binabaliwala mo lang. Tinig yun ng Panginoon. O maaaring kausap mo. Ganon ba? Alam mo, si God, ganito yan eh. O magugulat ka, ha? Yung pala yung sagot doon ko, katanungan ko. Yung pala yung sagot sa kailangan ko. So dito natin makikita, talagang gagabayan tayo ng Panginoon. Kaya next please, sabi dito sa Isaiah 30:21, makinig ka ng tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Parang mahirap, minsan alam mo, kilala mo si God na nagsasalita, Lord, parang hindi naman eh. Kasi ang tinitignan natin, nakikita natin yung sirandaan, pero hindi, si God, ang nakikita niya, yung glorious things na hindi niya na nakikita yung sirandaan. Kaya allow God na magsalita sa iyo. Kaya nga sabi dito, kailangan ng WK para malaman ng paraan o sagot sa ating mga sitwasyon sa buhay. Para po doon sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung WK? Word of knowledge. Ito po yung nagtatanong ka sa Holy Spirit at sasabihin niya ang solusyon sa iyong problema or anong paraan ang gagawin. Minsan, katahimikan ay kailangan para marinig mo ang tinig. Sumunod ka lang. Kaya minsan tahimik din tayo, Lord, ikaw magsalita. Lord, sige, ikaw magsalita. Sa panahong ito, gusto ko marinig ang tinig mo. When you allow the Lord Jesus Christ na magsalita sa iyo, you can hear the answer doon sa hinahanap mo. Meron akong isang patotoo dito. Ang dami kong patotoo, no? Kasi I just want to prove, totoo po ang salita ng Panginoon. Na nakikinig ka. Meron po kaming kasama sa church. One time, naghuhugas kami ng kamay. Nakita ko meron siyang tatak dito sa wrist niya. Sabi ko, galing ka sa correctional, sabi niya gano'n. Ba't alam mo yung tatak ng correctional? Pupunta rin ako doon, may dinadalaw ako. Nagkwentuhan kami kung anong sinabi niya. Nandun yung kanyang anak. Yung anak niya nakakulong at mga lifetime sentence na yun sa kanya. Kaisa-isa niyang anak. Ang kaso ay drugs. Babae siya. So, iniiyak niya. Galing ako doon, hindi na ako babalik. Kasi the next hearing, alam ko, yun na yung last niya. Sabi ko, bumalik ka. Mag-pray tayo, tanong natin kay God kung anong gagawin mo. Bumalik ka, share mo ulit yung anak mo. Mag-pray kayo at humingi kayo ng tulong kay God. So, yung anak naman niya, na born again, the day before na hatulan siya ng sistensya niya ng habang buhay, ito po ang ginawa niya. Lumapit siya, Lord, alam ko, malinis na ako, tumigil na ako. Kung kailan ako malinis na, saka ako nahuli at kinulong at inakusa na habang buhay na ako makukulong. Pero kung ito ang gusto mo, Lord, tatanggapin ko. Pero kung akong tatanungin mo, gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Dumating yung araw na kung saan hahatulan na siya. Kagulat-gulat talaga yung prayer niya. Narinig niya kasi yung tinig ni God. You are my beloved. Hindi ko po nasabi, no? Yun ang sinabi sa kanya ni God. So, pinanghawakan niya yun. Ano man na mangyari, alam niyang beloved siya ni God. Dumating na po, bago yung judge. Pinalitan. Yung judge na dating nag-akusa sa kanya, napalitan ng judge. At pagkabungad, pagdating ng judge, sabi niya, walang uupo. Ang lahat ay tatayo. Tayo ay mananalangin.
Ang nanalangin yung judge. At yung anak nito na kasama namin sa church, habang nananalangin, nakataas yung dalawang kamay niya at sinasabi niya, Lord, yes, amen, amen. Pag-upo ng judge, pinatayo siya. Umuwi ka na. Wala ka ng kaso. Cleared. Bakit? Binigay ni God yung Christian na judge. At nung makita niya na totoo talaga Christian to, hindi to dapat akusahan. Anak to ng Diyos. Kailangan pawalan. Yun lang ang sinabi sa kanya. Sabi niya gano'n, umuwi ka na. Kaya pagkita sa akin nung kasama namin sa church, talagang iyak na iyak siya. Hindi ko alam na si God pala magsasalita sa anak ko at nangyari ang bagay na yon. Diba? Napakahirap. Talagang kasama natin ng Diyos sa mga gantong mga sitwasyon ng buhay. Alam ko marami na akong patutuo na alam nyo na, kaya pinili ko po yung unfamiliar na mga testimony na kung saan ipoprove ko talaga ang salita ng Panginoon. At makikita natin tunay na kasama natin ang Diyos. Ayan po. Wala na po tayong problema ngayon. Next, may promise na po tayo. Ayan, ito na po yung promise. Handa na po ba kayo sa promise ng Panginoon sa gabing ito? Sige, sabi dito, next, kasama natin ng Diyos. Ang Diyos na tapat noon, tapat pa rin ngayon, tapat magpakailan pa man. O diba, ito yung verse, sabing ganon, hindi magbabago ang ating Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, forever. Kaya sabi, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon, at magpakailanman. Praise God! Isa lang yung Diyos na tinanggap natin, pero ito yung matatanggap natin. Ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka iiwanan. Ang Diyos ay tapat. Sasamahan ka niya sa gitna ng iyong sitwasyon, sa lahat ng oras at panahon. Kaya huwag mo sasabihin, wala na ang Diyos. Kaya po kung kayo po ay dumadaan sa dagat at sa bundok, purihin niyo ang Panginoon. Lord, alam ko, nile-level up mo ang aking faith at nile-level up mo ang aking powers. Kaya gusto natin yung nagpapagaling ka agad. Hindi nga yung sipon nga, hindi magkayang gawin So, experiment natin yan. Yan ang tinuturo sa atin ni Pastor Mina, Experiment nyo lang yan at siguradong kayo ay makakaranas ng kakaibang sitwasyon sa buhay. At pagka dumating ang demonyo, anong sabi natin sa awit natin? Dumaan ang apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man, dahil bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaya tandaan niyo po yung kantang yun, kasama natin ang Diyos. Kaya kung kayo nasa gitna ng ganun, awitin nyo lang, tapos magugulat kayo, uy, wala na yung problema ko. Kasama ko talaga ang Diyos. Na-solve na. Kaya po, sa summary, tingnan po natin, sabi dito, kasama natin ng Diyos, ang pagsubok ay hindi katapusan. Dito mo masusubukan ang authority na galing kay Jesus. Ang Diyos na gumagawa ng daan kung saan wala ng daan. Ang kanyang tinig na gabay sa gitna ng takot at kawalan. Ang Diyos na tapat noon, tapat pa rin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Praise God. Thank you po. At ako po ay binigyan niyo ng pagkakataon. Hindi pa po tayo tapos dahil kayo po ay mahirap mag-call out. Maraming malulungkot. Pero meron po akong 8 promises and declarations sa gabing ito. So, pipili po kayo ng number 1 to 8. So, handa na po ba kayo? Ang gagawin po natin, lahat po ng number 1 tatayo, lahat ng 2, 3, hanggang sa matapos natin ng 8. Anong sabi nga ni Pastor Cookie? Hindi po pwede ang dalawa, isa lang. At kayo ay nakikita ng Diyos. Ayan. So, babasahin natin sabay-sabay. Sige po. Meron na po ba kayong number? Napili nyo na? O sige. Wait daw po, wait. Sige. Sige, mag-isip po kayo ng number. Ngayon, gawin nyo po yung natin kanina. 1 to 8 po yan. Humingi ka ng number kay God. Lord, anong number ko? Handa na po ang lahat? Yes.
Amen. Sige po, pwede pong patayuin natin lahat po ng gusto ng number 1. Ayan. Sino po? Ayan. Si Raquel na po lang ba ang number 1? Ayan. Sige po, wag po kayo mahiya. Tumayo po kayo. At babasahin natin to kasama si Raquel. Ayan. Sabihin nga natin, number 1. Pabasa po natin. O, di ba? Ano sabi dito? Sa presence ni God. Ano nga? Sige nga, basahin natin. Well, is within me. Amen! Praise God! Sino po yung number 2? Pwede po bang tumayo yung mga number 2? Ayan, si Dr. Abel Diaz at saka si Fe. Sige po, eto naman, samahan natin silang basahin ng kanilang Ayan, tingnan natin. Ano daw yung number 2? Protection. Ayan, basahin nga po natin. The river will not sweep over you. No flood can drown me. God is my shield. Amen. Sige po, sino po yung number 3? Ang dami, number 3. Sige, si aking apo at sa aking pamangkin, si Bambi. Okay. Number 3, ito po, basahin niyo po ba ito? Wow! Wow, bravo. Stability. When you walk through the fire, even the fire, I will stand firm. God hold me steadily. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino po yung number 4? Yehey! Si Pastor Cookie. Ayan. Sige po. Basahin po natin. Okay. There will be a preservation. Ano sabing ganon? Ano daw to? You will not be burned. I will not. Wow! Okay. Thank you po. Sino po yung number 5? Ayan. Ayan. Ang dami nila. Woo! Hallelujah. Praise God. So, ito po ang number 5. Tama po ba? Okay. Ano po yun? Pwede po yung basahin? Miracle, make a way through the sea, where there is no way. My God will make a way. Woo! Hallelujah! Oh, I believe and I receive. Sino po yung number 6? Ayan, mga number 6. Amen. Sige po. Ayan, ito po ang sabi sa number 6. Ano daw po yon? Access. Oh, ayan. Number 5 pa pala. Sorry. Miracle. Access. Ayan. Ano daw? Pakibasa nga, Ate Pearl. Wow! Praise God! Amen! Sige po, tawagin natin yung mga number 7. Tumayo po kayong lahat. Ayan. Dahil marami po kayo, basahin niyo po ang inyong tinanggap. Ayan. Oh, victory! I am not just surviving. You are overcomer and I'm more than conqueror. Woo! Tamang-tama. Sino po yung number 8? Sige po, tayo po, yung number 8. Ayan. So, ito naman po ang inyong matatanggap. O, di ba? Sige nga po, basahin nyo. Sige nga, Pastor Peter. Pastor Peter, sige, lakasan mo. Yes. Amen! Sabihin po natin lahat, I believe, I receive. In Jesus' name, amen.